Hi everyone! Ang pag-aaralan natin ngayon is about grade 6 math, quarter 3, that is solving algebraic expression and algebraic equation. Ang nakaraang lesson natin, pinag-aralan natin kung paano ay identify ang algebraic expression at ang algebraic equation at kung ano ang pagkakaiba nilang dalawa. So ngayon, ang gagawin naman natin is kung paano tayo mag-solve ng algebraic expression at algebraic equation. Meron tayong mga apat na examples dito. So, example number 1, a number added to 3 is 19. Okay, so take note na kapag merong word na is, that means meron siyang equal sign. So, isulat na natin siya as an algebraic equation. So, a number, ipagpalagay natin na ang number is n. A number added to 3 is 19. So, plus 3 is equal to 19. Okay, so ito na yung equation natin. A number added to 3 is equal to or is 19. Or pwede ring baliktad, a number added to 3, ibig sabihin si n i-add mo kay 3. Pwede rin ganito, n plus 3 or 3 plus n. Pwedeng ganon. So ngayon, isolve na natin siya. Hahanapin natin ang value ni n. Ang gagawin natin, kokopyahin natin si n is equal to 19. Ang gagawin natin kay 3, dahil number siya, ilipat natin siya sa kabila kasama ni 19. Kapag nilipat natin siya sa kabila or dumaan siya sa equal sign, ang mangyayari sa kanya is mag-change ang kanyang sign. So, since si 3 dito is positive, kapag nilipat mo siya sa kabila kasama ni 19, magiging negative si 3. Kasi nilipat natin siya at dumaan siya ng equal sign. Okay, tatandaan nyo na kapag dumaan siya ng equal sign, mag-change ang kanyang sign. And since positive si 3 dito, nilipat natin siya sa kabila, naging negative 3. Okay, so let's find the value of n. N is equal to 19 minus 3 is equal to 16. So therefore, ang value pala ng ating n dito is 16. Sa previous lesson natin, sinabi natin na ang algebraic equation is meron siyang equal sign at nagpapakita siya na ang both sides are equal. So ibig sabihin, itong side na nandito at itong side na nandito, equal sila. So ngayon, i-check natin kung equal ba. Kapag equal ang both sides, ibig sabihin tama ang ating sagot. Okay, so let's check. So ang equation natin is n plus 3 is equal to 19. Now, si n, ang value ni n is 16. So, i-replace natin si n sa kanyang value na 16. So, 16 plus 3 is equal to 19. And then, 16 plus 3 is 19 is equal to 19. Equal ba both sides? Equal. So, ibig sabihin, tama ang ating sagot kasi equal ang both sides. Example number 2 naman tayo. So, 9 times, okay, nawala yung S, so times ito. 9 times a number minus 3 is 15. Okay, so si 9 daw, i-times mo sa number. Meron bang sinabi na anong number? Wala. So, unknown siya. So, ibig sabihin, maglalagay tayo ng letter. Okay, so ipagpalagay natin na ang number natin dito, ipagpalagay natin siya na siya si X. Okay? So, number 2, 9 times a number minus 3 is equals to 15. Okay, so 9 times a number minus 3 is equal to 15. Okay, so kapag ganito na i-multiply mo siya, 9 times a number, pwede mong idiretsong isulat na 9x. Kasi ibig sabihin ni 9x, si 9 i-multiply mo kay x. Okay? So take note ha, na kapag nagtabi ang number at ang iyong variable, ang ibig sabihin yan is i-multiply mo sila. So hindi mo na siya kailangang lagyan ng parenthesis na ganito. Automatic na yan siya, na kapag nagtabi sila, ibig sabihin that is multiplication. Okay? So, 9 times a number minus 3 is 15. So, 9x minus 3 is equal to 15. Now, isimplify natin para makita natin ang value ni x. Okay? So, 9x, tapos si 3 ilipat natin kasama ni number. So, is equal to 15. Since si 3 is negative, nilipat natin siya sa kabilang side, dumaan siya sa equal sign, magiging positive. So, plus 3. So, 9x is equal to 15 plus 3 is equal to 18. Okay? So, 9x is equal to 18.
Ang gagawin natin para si x na lang yung maiwan, kasi ang value ni x ang ating hinahanap, i-divide natin both sides ng 9. Okay? Para si x na lang yung maiwan. So, 9 divided by 9, cancel, that is 1. Ang naiwan is si x, or 1x or x. Automatic na si x, meron siyang variable na, or meron siyang number na 1. So, 18 divided by 9 is equal to 2. So, ang value ni x is equal to 2. Okay, so ngayon, i-check natin siya kung equal ba both sides para makita natin kung tama ang ating sagot. Okay, so i-check natin siya. So, 9x, 9 multiplied by the value of x. Ang value ni x is 2 times 2 minus 3 is equal to 15. So, 9 times 2 is equal to 18 minus 3 is equal to 15. So, 18 minus 3 is 15 is equal to 15. Okay, so equal ba both sides? Equal, kasi pareho sila 15. So, therefore, ang value ni x tama na 2. Okay, so example number 3 na tayo. The product of 6 and a number added to 2 and a number plus 5 is 29. Okay, so the product of 6 and a number daw. So, hindi sinabi kung ano yung number. So, unknown siya. So, ilalagay natin siya ng letter. Okay, so number 3, the product of 6 and a number. So, 6, ipagpalagay natin na n yung number natin. And a number, the product of 6 and a number, added to. Okay, so added, ibig sabihin i-add natin siya. Added to 2 and a number. So, 2 and a number na naman. So, 2, ang number is n kasi unknown siya. So, 6n plus 2n. The product of 6 and a number added to a number, added to 2 and a number. So, plus 2n plus 5 is 29. Okay, so plus 5 is equal to 29. Okay, so ito na yung given natin. The product of 6 and a number added to 2 and a number plus 5 is 29. Okay, so hanapin na natin ang value ni n. So, 6n plus 2n, pwede natin silang i-add kasi pareho ang kanilang variable na n. So, 6 plus 2 is equal to 8 and then kopyahin mo lang si n. So, 8n is equal to 29. Si 5, ilipat natin siya sa kabila kasama ni 29. So, dahil positive si 5, magiging negative 5. Okay, so 8n is equal to 29 minus 5 is 24. So, 8n, para si n na lang yung maiwan, i-divide natin both sides ng 8. So, divided by 8, cancel, or 8 divided by 8 is equal to 1. So, si n na lang yung naiwan. 24 divided by 8 is equal to 3. So, therefore, ang value ng ating n is 3. So, now, i-check natin siya para makita natin kung equal ba ang both sides gamit ang value ni n na 3. Okay, so let's check. So, 6 multiplied by n, ang value ni n is 3, multiplied by 3, plus 2 multiplied by the value of n na 3 again, multiplied by 3, plus 5 is equal to 29. So, 6 times 3 is equal to 18, plus 2 times 3 is equal to 6, plus 5 is equal to 29. So, 18 plus 6 is equal to 24, plus 5 is equal to 29, equals 29. Okay, so equal silang dalawa. Equal ang both sides. So, ibig sabihin, tama ang ating sagot na ang value ng ating n is 3. Example number 4 tayo. Maricel buys 5 star apples for 5 pesos each and 3 guyabanos for 32 pesos and 50 centavos each. She gives the cashier a 200 peso bill. Write an expression for the total cost of the fruits she buys and an equation for the amount of change the cashier should give her. Okay, so dalawang problem natin dito. Gagawa tayo ng
expression pagkatapos ng equation. Okay, so isa-isahin natin ang ating problem. So, si Maricel daw, bumili siya ng 5 star apple. Okay, so 5 star apple. Tapos, ang isa is 5 pesos. Okay, so 5 star apple at 5 pesos. Pagkatapos, bumili din siya ng 3 guyabanos, 3 guyabanos, for 32 and 50 centavos each. Okay, so, ang kanyang 5 star apples, tag 5 ang isa. Ang kanyang 3 guyabano, tag 32 and 50 centavos yung isa. Okay, so gagawan natin siya ng algebraic expression. So, kung meron siyang 5 na star apple, ipagpalagay natin na ang pangalan ni star apple is si M. So, M is equal to 5 times 5 star apple na tag 5 pesos. So, M is equal to 5 times 5 is 25. So, si M natin is equal to 25. Now, si 3 guyabanos naman, pagpalagay natin na si N siya. Okay, so si guyabano is si N. Bumili siya ng 3 guyabano, tapos 32.50 ang isa. So, 3 times 32.50 is equal to 97.50. So, therefore, si N is equal to 97.50. Okay, so nakuha na natin ang ating expression sa kanyang star apples at guyabanos. Now, isolve na natin ang ating equation. So, nagbigay siya ng 200 na bill. So, nagbayad si Maricel ng 200 na bill. So, 200 pesos minus, isubtract natin ang binili niya na star apple at guyabano. Okay? So, si star apple is 25 plus, i-add natin ang kanyang binili tapos isubtract natin sa kanyang pera. 97.50 is equal to, okay, so ipagpalagay natin na si P is yung kanyang change. Okay? So, importante na lagyan nyo ng variable para makita nyo ang inyong, or para ma-solve nyo ang inyong problem. So, si P, pagpalagay natin na ito ang change ni Maricel. So, is equal to P or ang kanyang change. So, 200 minus binili niya na star apple plus binili niya na guyabanos is equal to kanyang change. So, isubtract na natin. So, 200 minus 25 plus 97.50 is equal to 122 and 50 centavos is equal to change. Okay, so 200 minus 122 and 50 centavos, ang change ni Maricel is 77 and 50 centavos. Okay? So, pwede nyo siyang isolve, isubtract nyo si 122.50 kay 200. So, ibig sabihin pala, ang change ni Maricel is 77 and 50 centavos. Okay, so ganyan lang kadali mag-solve ng algebraic expression at algebraic equation. Basta, alam nyo lang kung paano i-translate ang inyong mga problem into algebraic expression at algebraic equation para ma-solve nyo ang inyong mga problem. Kasi kapag hindi nyo siya alam kung paano siya i-translate, mali na ang inyong solution, mali pa ang inyong given. Okay? So, dahil mali ang inyong given, of course, mali ang inyong solution at mali din yung inyong sagot. So, napaka-importante talaga na alam nyo kung paano mag-translate ng algebraic expression and algebraic equation. Okay, so that's all for today's video, guys. Sana may natutunan kayo sa ating lesson for today. See you in our next lesson. Bye!